Mamon ulit itong recipe natin, per this time mocha flavor naman. We need 1/4 cup of hot milk. Habang mainit pa, ilalagay na natin yung 1 tablespoon of black coffee. I-mix lang natin yan hanggang sa matunaw yung coffee. Then set aside para lumamig. We need 4 medium-sized eggs. I-separate natin yung egg yolk sa egg white. Pinagbukod ko lang yung egg white kasi maliit yung oven na ginagamit ko. In a mixing bowl, i-combine lang natin yung egg yolks, 1/4 cup of sugar and cooking oil. Make sure na lumamig na yung milk and coffee bago natin i-add. After mixing, pwede na natin i-add yung 1 cup of cake flour and 1 teaspoon of baking powder. Salain natin yan para ma-remove yung mga buo-buo. Gently mix lang natin yan at kapag wala ng dry ingredients na visible, okay na yan. Hindi magkakasya sa oven na ginagamit ko kaya hatiin ko itong butter. Same sa egg whites, dalawang mixing yung gagawin ko. Pero yung recipe na nasa caption, yan yung buong recipe talaga para sa meringue. I-mix lang natin yung egg whites until foamy. Naglagay na rin ako dyan ng half teaspoon ng vinegar. Continue mixing habang ina-add natin gradually yung white sugar. Kapag ganyan naka-shiny at stable yung meringue natin, okay na yan. Pwede na natin yan ilagay dito sa butter. I-divide nyo lang sa 3 portion yung paglalagay para hindi siya mahirap ihalo. While preparing, wag yung kalimutan magpainit na ng oven para naka-high temp na at maisasalang natin agad itong mamon. Malalaman nyo kapag na-fold nyo na ng maayos, wala kayo dapat nakikitang dark color na naiiwan. Kapag ganyan na, pwede na natin yan i-transfer sa mamon molder. Maganda nga itong liner na nabili ko kasi hindi ko na kailangang gumamit ng mamon molder. Wag nyo masyadong punuin kasi aalsa pa yan while baking. After ma-remove yung bubbles, bake lang natin to for 20 to 25 minutes. Pwede nyo nang i-skip to, pero kung gusto nyo na may frosting, kailangan natin ng 200 ml of heavy cream. Mainit dapat kasi dyan na rin tayo magde-dissolve ng half tablespoon of coffee at 80 grams ng white chocolate. Kapag wala ng buo-buo, i-cover lang natin yan then chill for 15 minutes. Ito na yung mamon after natin maibake. Hayaan muna natin yan na lumamig. After natin mailagay sa chiller itong heavy cream, pwede na natin yan i-mix hanggang sa mag-double yung size at kapag ganyan na, okay na yan. Kung coffee lover ka, magugustuhan mo tong recipe na to. Yan ay itsura ng mamon natin after lumamig. Kusa na siyang naghihiwalay sa liner. Pwede na nga tayo dyan maglagay ng frosting, depende na sa inyo kung gaano kadami. Optional lang naman to, nag-sprinkle ako dyan ng shredded dark chocolate. Itong recipe na to, okay lang naman kahit walang frosting or toppings. Kasi masarap naman na yung pinaka-mamon. Gusto ko lang na may extra flavor kaya ako naglalagay ng toppings. Tingnan nyo kung gaano kalambot itong mamon natin. Kapag kumain ka nito, hindi mo kailangan mag-worry kung wala kang panulak. Sobrang lambot talaga nito kaya hindi ka mabubulunan. Mocha flavor na mamon tapos i-partner mo pa sa black coffee. Ewan ko na lang talaga kung hindi pa matuwa yung coffee lover dito. That's all for today. Thank you for watching. Ano naman kayang flavor ang next?